Mahigit 100,000 silid-aralan kulang sa bansa. Backlog patuloy na lumalaki. Pampubliko at pribado healthcare may pinagkaiba ang serbisyo. World Health Organization humihingi ng mas matibay na food policy kontra obesity. Dobleng pagtaas ng mga gastusing medikal sa bansa, inaasahan ng mga eksperto. Kawalan ng sapat na suporta ng mga health workers. Ikinababahala ng mga eksperto. At para sa ating showbiz na balita, Vice Ganda nagkaloob ng scholarship para sa mga batang nangangailangan. Live mula sa 2105 headquarters. Ito ang Balita 5. Ako si Guy. At ako si Jenica. Sa edisyong ito, tututukan natin ang malalaking hamon sa edukasyon at kalusugan at isang magandang balita mula sa showbiz. Nariyan ang plano sa classroom gap at ang dobleng pagtaas ng mga gastusing medikal. Lahat ng detalye ngayon nasa Balita 5. Patuloy na lumalala ang krisis sa edukasyon sa Pilipinas matapos ilahad ang Department of Education na umabot na sa mahigit 148,000 ang kakulungan sa silid-aralan sa buong bansa. Dahil dito, libo-libong estudyante ang napipitang magsiksikan sa mga silid o sumailalim sa shifting schedule. Ayon sa Department of Education, patuloy na tumataas ang classroom backlog dahil sa mabilis na paglobo ng enrollment sa pampublikong eskwelahan, mga pinsala mula sa kalamidad at kakulangan sa pondo para sa mabilis na constructions ng mga bagong gusal. Sa kabila ng mga inilunsad na proyekto, aminado ang DepEd na hindi sapat ang kasampuyang bilis na paggawa. Marami pa ring paaralan ang gumagamit ng lumang gusali, silid na gawa sa life materials at iba pang temporary learning spaces. Para sa mas malilimang ulat, naroon sa DepEd Central Office ang aming food reporter, Ivan. Ano nga ang latest na pahayag ng DepEd ukol dito? Salamat kay Sir. Inaamin ng DepEd na malaki ang hamon. Ayon sa kanila, ang classroom gap ay isang target na pinagsisikapan nilang punan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong silid-aralan sa tulong ng DPWH at ang Public-Private Partnership o PPP program. Para naman sa catch-up plans, ito ay binubuo ng mga programa tulad ng National Learning Camp at paggamit ng self-learning modules para sa mga mag-aaral na nahuli. Ngunit, ayon sa Alliance of Concerned Teachers, ang mga planong ito ay hindi sapat kung hindi masusolusyonan ang problema sa kakulangan ng guro at pasilidad. Ang catch-up plan ay nakatutok sa akademiko, ngunit ang pisikal na kakulangan ay nananatiling malaking sagabal. Balik sa iyo, Kaiser. Lumipat naman tayo sa usaping pangkalusugan. Nananawagan ang World Health Organization sa mga bansa kabilang ang Pilipinas na magpatupad ng mas matibay na food policy upang labanan ang obesity. At kaakibat nito, isa ring ulat mula sa Philippine Institute for Development Studies ang nagsasabing maaaring doblehin ng mga pamilyang Pilipino ang kanilang gastusin sa medisina at serbisyong pangkalusugan sa darating na taon. Pampubliko at pribadong healthcare, yung pinagkaiba ang serbisyo? Upang alamin, narito ang aming reporter na si Jello para sa isang komprehensibong ulat. Jello? Maraming salamat, Jimwell. Narito ako ngayon sa harap ng Batangas City General Hospital upang direktang sagot ito. Oo, malaki ang pinagkaiba. Ang mga pasyente sa pampublikong ospital ay kadalasang nakakaranas ng mahabang pila at paghihintay. Samantala, ang mga pribadong ospital naman ay may mas mabilis na serbisyo, ngunit katumbas ay malaking halaga. Ayon kay Aling Maria, mahirap doon. Minsan isang araw kang mag-aantay, pero wala kaming pampribado. Kung dobleng gastos ang sinasabi nila, ramdam na ramdam namin. Kaya sa dobleng pagtaas ng gastusing medikal ay napakabigat na pansinin para sa mga nakakaasa sa pampublikong serbisyo na siyang nakakarami. Jello, nag-uulat para sa Balita 5. Salamat, Jello. Upang mas maunawaan ng publiko ang kanilang mga opsyon, narito ang aming reporter na si Trixie para sa isang mabilisang paghahambing. Ipinapakita sa impormatibong grapiko na malinaw po ang pagkakaiba ng serbisyo sa pagitan ng pampubliko at pribadong ospital. Sa pribadong ospital, makakaranas ng mas komportableng mga kwarto at mas magagandang pasilidad. Ngunit ito ay may mas mataas na gastos. Mas mabilis din ang serbisyo at ang proseso ng admission. Sa kabilang banda, ang pampublikong ospital ay mas abot-kaya ang presyo at maraming serbisyo ang sinusuportahan ng gobyerno. Subalit, madalas itong matao at mas matagal ang proseso ng admission dahil sa mataas na demand. Ang mga pasilidad ay maaaring masikip at kulang sa makabagong kagamitan dahil sa limitadong pondo.
Ito ang dahilan kung bakit nahaharap ang maraming Pilipino sa mahirap na pagpili sa pagitan ng kalidad ng serbisyo at kakayahan sa pagbabayad. Krisis ng mga nurse at doktor, walang trabaho o mababa ang sahod. Ayon sa isang bagong pag-aaral mula sa Ateneo de Manila University, libo-libong mga graduate ng nursing at medisina ang nahihirapang makakuha ng trabaho, makakuha ng patas na sahod at makahanap ng makabuluhang tungkulin sa lokal na public health setting. Para sa detalyadong ulat sa bagay na ito, narito ang aming reporter na si Andre. Andre, ano nga bang masasabi mo? Maraming salamat, Janica. Ayon sa pinag-aralan ng Ateneo, marami sa ating mga bagong graduates sa health sector ang nararamdamang lost and unsupported o nawawala at walang support ang pagpasok nila sa trabaho. Ito ay isa sa mga nakikitang major roadblock ng Department of Health para makamit ang layunin ito at na maging among the healthiest in Asia by 2040. Ayon sa isang municipal health officer na nakabase sa isang malayong lugar, I finished my MD from one of the best schools in the country. But when I worked here, it was an entirely different ballgame. I wasn't prepared nor trained for this. Ang isang malaking problema ayon sa pag-aaral ay ang 45% cap na personal services budget ng mga lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, hindi sila makahire ng sapat na staff. Ang isang nurse, halimbawa, ay napipilitang gampanan ang trabaho ng public health nurse, record officer, at ward nurse ng walang karagdagang bayad. Maraming salamat, Andre. Base sa mga nakapanayam mo, ano ang ipapat nilang desisyon kung hindi pagtutuunan ng pansin ang kanilang propesyon? Andre? Jenica, nahaharap ang mga nurse at doktor sa isang mahirap na pagpipilian. Maglingkod sa bansa sa kabila ng mababang sahod at kakulangan sa suporta, o humanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Maraming salamat, Andre. Sa napakagandang ulat, isang malinaw na hamon para sa ating lahat ito. Ibinahagi ni Bai sa kanyang Instagram account, "Education is the greatest weapon to fight poverty." Sana makatulong ito para maabot ninyo ang inyong mga pangarap. Dagdag pa ng TV host at comedian, hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi pati na rin sa panghikayat sa mga kabataan na huwag sumuko sa kanilang mga pangarap. Walang imposible para sa mga nananalig at nagsisikap. Ani ni Bax. Abangan ang mga susunod pang proyekto at programang pang-edukasyon para sa mga kabataan. Sa mga nais lumako, bisitahin lamang ang kanyang social media accounts para sa mga updates. Iyon ang mga nangungunang balita para sa araw na ito. Mula sa buong pangkat ng Balita 5, Ako si Jenica. ako si Joy, At ako si Kimberly. nagpapatuloy na pagbabalita. Magandang araw po sa inyong lahat. Tuloy ang laban.